Hello mga ka-G-Lovers, may aayusin na naman tayo ngayon. So bali ito yung mga aayusin natin, Sakura, tapos yung Platinum Kapitan, at yung DB. Pero ang gagawin ko ng video ay yung DB. So yung DB yung gagawa natin ng video. So mayroon pa yan pa electric fan. So dinala yan ngayong umaga. So bali ito yung problema ng amplifier na to ay walang tunog. So wala siyang tunog mga ka-G-Lovers. Bali nakakabit naman yung speaker wire natin at yung input natin. So yan ang titingnan natin kung ba't wala siyang tunog. Nung binuksan natin mga ka-G-Lovers, meron siyang sunog. So medyo matinding labanan to ha. So medyo mapapahirapan tayo sa pag-aayos nito mga ka-G-Lovers. Kita nyo sunog. Pero yung fuse hindi naman nag-open, kaya siguro nasunog yun. So ito na. So itong dalawang fuse na to ay hindi siya na-open, kaya siguro nasunog to dito. Yung mga pre-drive transistor nasunog, mga resistor sunog. Yung pa resistor. Bali hahanapin muna natin kung may tinamaan sa mga output nito. Iti-test natin siya mga ka-G-Lovers. So magtitest muna tayo. So set natin dito sa may diode sign, kasi itong block na to nagbabuzzer to pag may shorted. So tingnan natin. Yan, nakaset na sa diode sign. So ayan mga ka-G-Lovers, yung dalawa ay nagbuzzer. So ibig sabihin shorted. So bali apat lang yung ano nito, yung output transistor na ginagamit. Kaya medyo mababa lang yung watts siguro nito. So pasensya na kayo na medyo inuubo tayo kasi napasma tayo mga ka-G-Lovers. Kakainom ng malamig na tubig. So ang gagawin natin mga ka-G-Lovers ay tanggalin muna natin to. Masigurado natin kung ilang output yung tinamaan sa dalawa na yon. Pwede kasing isa kasi nadadamay lang sa pag-test, o pwede talagang dalawa. So tanggalin muna natin to. Habang tinatanggal natin to mga ka-G-Lovers, kung bago kayo sa ating channel, please subscribe and pahit ng notification bell para lagi kayong updated sa mga ina-upload natin na video. Then pahit na rin ng like button kung nagustuhan nyo yung ating video para tuloy-tuloy yung paggawa natin ng video. So maraming salamat sa lagi nyong pagsubaybay. So tatanggalin lang muna natin tong mga output transistor para matest natin talaga na hindi nakakabit sa board. Matest natin kung ilan yung tinamaan. So titingnan natin yan. So fast forward lang natin. So yung iba ikakat na lang natin, yung mga hindi importante na video. So yung mga importante lang na pwede yung pagkakuha ng information, o pwede yung pag-aralan, ay yun ang ilalagay natin sa mga video na to. So itis muna natin to, yung apat na output. So itong sa dulo na tong maliit ay voltage regulator to mga ka-G-Lover. So 7805 yan. So magche-check muna tayo, testingin natin kung ilang yung sira. So testing tayo.
bali shorted talaga yung dalawa. So ito, so may 0.5 pa, so okay. So may 0.5 pa rin. So itong dalawa naman ay okay. So nakuha na natin yun sa output. May dalawa tayong sira. So next natin ay yung mga pre-drive. So titingnan natin. So sinisigurado ko lang na hindi magdikit-dikit. So okay na. So bali titingnan natin yung mga pre-drive. Dahil napansin ko puro kalawang na yung pre-drive. So ang gagawin natin, i-wash out na natin to. Yan tawag sa amin dito, i-wash out na natin o tatanggalin na lahat na natin yung pre-drive transistor. Mura lang naman yan. So para hindi tayo magka-problema kasi may mga kalawang na. Pag hindi na natin kasi pinalitan yan, kahit good yan, basta kinalawang na yan, babalik din yan, yung tama yan. So pwedeng masira agad yan. So kailangan natin, pag may kalawang na, tanggalin na. So palitan na natin to lahat na pre-drive transistor. Tapos yung mga sunog na resistor ay tanggalin na rin natin, palitan na natin. So ika nga, i-wash out na natin. Aalisin natin yung mga talagang kinalawang na pwede makasira pa. Kasi pag nilagyan natin ng bago yan, sisirain din yan. So kailangan tanggalin natin. So ito, tinanggal ko na yung mga pre-drive. Almost lahat po na pre-drive ay sira. Tapos yung sa kabilang channel na A940 at 2073, yung C2073 na dalawa ay na isa, ay sira din, shorted. So dito sa kabilang channel yan, tinanggal ko na rin yung A940. Ito, nilagay ko na sa plastic. So aantayin ko muna yung may-ari, yung go signal na may-ari nito mga ka-J-Lovers, kasi umalis yung may-ari. So tinanggal ko na rin yung yung output na dalawa. So ito lang natira, yung C5198 na isa at A1941. Bale ito na yung kinuha natin ng mga parts. So ito yung, so may 6 na 551, 5401, 6 9014 ay dalawa. Bali apat pala yan nandyan. So mali lang yung lista ko. Bali apat yung 9014 na nakalagay dyan. Tapos yung iba resistor. So ikabit lang natin lahat yan. Yung bago na yan. Tapos mag-voltage biasing na tayo. Kung ganun pa rin, recheck tayo. So grabe yung sunog niya, oh. Nilinisan ko na rin yan mga ka-J-Lovers. Hindi ko na maalis-alis yung carbon dyan, yung kulay itim na sunog, hindi ko na naaalis. So tinanggal ko na rin siya ng thinner, ganun pa rin, hindi ko maalis-alis na. Kaya nandyan na lang yung kulay itim na yan. Pero at least naalis na yung carbon niya, itim na lang ang natira sa sunog. Almost nabutos kasi, kunti na lang mabubutos na yung board nito. So ikabit lang natin to lahat mga ka-J-Lovers, yung mga bago na kinuha natin. So ilagay lang natin muna dyan, password muna natin. So promote ulit tayo ng ating channel. Sa mga baguhan dyan na hindi pa nakasubscribe, please subscribe and pahit ng notification bell para updated kayo lagi sa mga ina-upload natin na video. Manonotify agad kayo kung may bago akong in-upload na video. So maraming salamat sa lagi niyong pagsubaybay sa ating channel. So bali ito, kinabit na natin lahat na bagong pre-drive transistor, yung 551, 5401, pareho silang pig-6, tapos 4 na 9014.
tapos isang A940 at isang C2073 na final drive natin dyan. So ito, nire-resolder ko na siya. Cut na lang natin yan pagkatapos natin resolder yung mga paa. So medyo mahaba tong video natin mga ka-G-Lovers, kaya may inalis ako na parte na hindi naman kailangan, tapos pinapas forward natin yung iba. Tapos yung mga importante ay hindi ko naman papas forward para mas maintindihan nyo yung ginagawa natin. So ito na, malapit na tayo maubos yung ma-resolder yung mga kinabit natin na parts. Sukat lang natin to mga ka-G-Lovers. Alisan natin ng paa. Bali, nilinisan ko na rin siya. So inalisan ko na siya ng mga ng soldering paste or flux. So ginamitan natin siya ng thinner, so lacquer thinner na acrylic. So kakabit ko na yung A940 at C2073. So kinabit ko na nga pala. So resolder lang natin to. Tapos i-voltage biasing natin kung normal na ba. Pag hindi pa rin, recheck tayo mga ka-G-Lovers. Hahanapin natin. So tsatsagain natin, isa-isain lang natin. So ready na tayo sa pag-voltage biasing. So niready ko na rin yung multi-tester natin. Nakasit na tayo sa DC. Automatic naman yan. 0.4 good. 0.4 good. So good na yon dito. Taas. 0.6. Taas. .6 din. So ang taas. So hindi natin pwedeng ikabit pa yung output kasi ang taas pa ng voltage biasing. So delikado yan. Iinit agad yung mga output transistor natin yan. So dito tayong channel magre-repair. Bali nung tiningnan ko siya, yan, i-focus lang natin mga ka-G-Lovers. Kita ba? So ito yung problema natin. Pasensya na, kaya 100 lang yung kamay natin. Kaya medyo magalaw. So yan, medyo okay na, steady na. So ang problem niya, ito, may mga kalawang sa baba. Ito na resistor. Yan o, ito may kalawang. Parang mababali na siya sa kalawang. Malapit na siya mabali dahil sa kalawang. So gagawin natin muna mga ka-G-Lovers ay tatanggalin natin yan, tapos palitan natin, alisin natin yan yung may mga kalawang, kasi isa din yan sa nagpapa-abnormal ng voltage biasing natin. So tanggalin lang natin siya, alisin natin yung may mga kalawang, tapos itest natin ulit. Kaya dapat maalis natin yung may mga kalawang kasi yun nga sinasabi ko. Yan o, kita nyo may mga kalawang na, you know. So bali palitan ko lang siya mga ka-G-Lovers. Alisin ko lang, palitan ko lang siya. So tanggalin lang natin yung mga resistor na yon. So fast forward muna natin ulit.
Bale, naubusan tayo ng 27k. So out of stock, nag-series ako ng dalawang resistor mga ka-J-Lovers. Isang 25k at isang 2k. So para makuha natin yung 27k. So wait lang, itest natin na maigi. Hawakan ko lang siguro. So bali ito, 26k. So ikabit lang natin to mga ka-J-Lovers, tapos ititesting natin kung gagana na ba siya. So ilagay lang natin yung mga resistor na tinanggalan natin at papalitan natin dahil sa kalawang. Fast forward natin ulit siya mga ka-J-Lovers. So kinakabit ko na yung mga resistor. So pinalitan ko na, inalis ko na yung mga may kalawang. So ganyan kasi yan, pag may abnormal na voltage biasing, feeding sa pre-drive yan. So feeding yung mga resistor or yung transistor. So tandaan nyo yan mga ka-J-Lovers, pag may nag-abnormal sa voltage biasing. So lalo na kung may mga kalawang, nakaka-apekto yan. Para hindi ka naman problema, palitan mo na lang yan, alisin mo na yung may mga kalawang, kahit good pa yan, kasi yan din yung sisira. Mura lang naman yung resistor at yung transistor. So linisan ko na rin siya mga ka-J-Lovers. So katapos natin ito ay i-check natin ulit yung biasing nito kung magkaka-normal na ba. So test tayo ng voltage biasing. So kita naman siguro yun. So kita naman yung ano natin, multi-tester. So ito, ititest na natin yung voltage biasing. So meron tayong 0.4, good naman to. So 0.4 din to, good. So dito naman, so parang nawala yata, mas lalong nawala. Ba't kaya? So dito good na, 0.4 na, dito na lang wala. Ba't kaya? O dito mayroon ng 0.4, good na, dito wala. So minsan kadalasan yan resistor na yung problema niyan. So pag nakaranas kayo yung kabila good na biasing, yung kabila ay hindi, check nyo agad yung resistor mga ka-J-Lovers, yung 0.25 na 5 watts. So pwede rin 0.47 o 0.33, basta nasa point lang yan. Itong ginamit dito ay 0.25 ohms tapos 5 watts. So i-check natin. So mukhang okay. Okay to resistor. So dito wala. But sa kabila walang voltage biasing, pero dito yung open. Ay nako, nakakaloko to mga ka-J-Lovers yung amplifier na to. Kasi doon tayo nagtest sa kabila na walang voltage biasing, dito yung may open na resistor. Nakakatawa naman to. So yan 0.25 ohms, 5 watts. So itest natin. So itest lang natin, kunin ko lang yung test probe. Yan, test natin. So open. So open. So sira na to. So kuha lang ako ng 0.25 ohms, 5 watts. So hanap lang tayo. So meron tayong nakuha ito, 5 watts, 0.25 ohms. So andali ko lang makakuha ng parts ano. So wag na kayo magtaka kasi nasa tindahan tayo ng mga parts. So madali lang tayo makakuha ng parts pag may stock. Pag walang stock, problema din yan. So ito ikabit lang natin. Yan, napalitan na natin siya. Tapos pagkatapos natin ito ay ititest natin yung voltage biasing nito. Napaka-importante yan.
So malalaman natin kung good na ba siya, kasi pag hindi pa rin, no choice, magto-troubleshoot ulit tayo. Hahanapin natin, isa-isahin natin, at sasakit na naman yung ulo natin. Joke lang mga ka-G lovers. Ramdam doon yung rimayan, nagre-repair kayo na hindi nyo nakukuha, sumasakit na yung ulo nyo. So lahat naman tayo ng mga technician nakakaranas ng ganyan, yung nahihirapan din kahit papano. So test ulit tayo ng voltage biasing. Dito good na to, dati pa ang good to. Wait lang, hindi pala naka-on. Yung tira pa yung voltage, so bumaba siya ng konti, 0.3, 9.4, so almost 0.4 din yon. Ito naman, wait lang, hindi na ko contact. Meron siya voltage biasing, so dito hindi lang nakukontak maigi mga ka-G lovers. Tingnan natin. So 0.5, 0.6, 0.3, meron na siya voltage biasing, 0.3. So hindi ko lang siguro natitest na maigi. So dito 0.4, ayun, good na mga ka-G lovers. So ibig sabihin hindi ko lang na po-point na maigi yung contact, kaya siguro walang voltage biasing. So tingnan nyo ha. No, hindi lang nakukontak niya, nasa 0.3, 0.3, good na. So yan, steady na siya, na-steady ko na siya. So 0.3 talaga, 0.396, 0.397. So dito naman ay 0.4. So ibig sabihin okay na yung voltage biasing natin. So nadali pa tayo ng resistor na yun ha, 5 watts na yun ha. So okay, next naman natin, dahil okay na yung apat na kabitan natin ng mga output transistor, ay good na yung biasing, nasa 0.3 and 0.4. So next natin ay kabitan natin ng output na to. So ikabit ko lang tong speaker, tapos ikabit natin yung output. So fast forward ulit natin. So habang pinapas forward natin to, kung bago kayo ulit sa ating channel, so hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe, impahit ng notification bell para updated kayo sa mga ina-upload natin na video. May putol pala yung sa speaker connection natin ito. So idugtong ko lang muna, resolder ko muna siya mga ka-G lovers, may putol. So wait lang ha. So hanapin natin yung tamang angulo, ilapit ko lang ng konti. So dito, yan, kita naman ng konti. So bali yung dalawa natin, ito left and right, naputol, kasi yung isa niyan sa ground na yan. Tapos yung yan madaming wire na kulay itim, doon na yan sa selector switch ng A and B. So ito na yung pinaka main, left and right, so naputol. So i-resolder lang natin to, tapos kabit natin yung mga output. So resolder lang natin to mga ka-G lovers. So tapos na natin i-resolder yung natanggal natin sa speaker. So balik na natin yung output. So pagpapalit na tayo ng C5198 at A1941. So kunin ko lang yung bago. So sa lagi nagtatanong sa akin kung anong nilalagay ko dyan na kulay puti, na parang kulay puti. So silicon compound yan mga ka-G lovers, na pang heat transfer. Yung init pumunta agad doon sa heatsink. So kaya nilalagyan natin ng silicon compound, tapos pampadikit na rin yan dyan. Yan, para hindi masyadong gumalaw. Pero ang silbi niya ay heat transfer, para matransfer agad dyan sa heatsink yung sobrang init. So kabit lang natin to, tapos kabit natin yung
ikabitan natin to dun sa sa main board natin, so sa amplifier board natin, para matesting na rin natin kung good na ba siya. So kabit lang natin to mga ka-J-Lovers. Bali, so yung pagkabit ko nito mga ka-J-Lovers, medyo nahirapan akong ipasok lahat yung apat. So medyo pinahirapan tayo dito sa pagkabit nito. So di bale, naka-fast forward naman yan. So lagyan ko muna ang tornilyo dito sa gitna para hindi na gumalaw. Tapos resolder lang natin to mga ka-J-Lovers. Tapos testing tayo ng voltage biasing. Tapos mag-audio test tayo. Saka natin testingin yung pinaka-music natin. So yan ang gagawin natin mga ka-J-Lovers. So ayan, i-resolder lang natin to. Naikabit ko na siya oh. So resolder lang natin to mga ka-J-Lovers. So shoutout ko muna yung isa sa mga follower natin o subscriber natin na pumunta sa shop, bumili ng parts o naghanap ng parts. So si Leo Laneta. So shoutout sa iyo sir. So ayan, almost matapos na tayo sa pagkabit nito. So medyo nahirapan lang talaga ako nito sa pagkabit. So tinanggal ko pa nga yan, tapos inalign ko kasi parang nabaliko yung board, nakabaliko. So kaya inang ko muna yung pagka-solder para mailapat natin ulit. So yan, tapusin lang natin sa pag-resolder to. So okay na mga ka-J-Lovers, dahil tapos na tayo sa pag-resolder nito. So next natin ay mag-check tayo ng voltage biasing nito mga ka-J-Lovers. Okay, so check natin. So good. So good naman to. Wait lang, madulas lang. So 0.3 din, good. 0.3 good. So 0.4 good. So nagtataka kayo kung hindi, dahil sa hindi pantay-pantay yung pagka voltage biasing natin, good na oh. Yung left and right natin na audio, may audio na. Yun nga, balik tayo sa sinasabi ko na bakit hindi pantay-pantay yung pagka voltage biasing natin. Kasi yung iba kasing part dyan nag-change value na, lalo na yung resistor, kaya minsan magkakaiba na yung pag-voltage biasing natin, pero habol pa naman siya. So okay na, nag-green na siya oh. Yun, okay na siya mga ka-J-Lovers, tumunog na. So sana meron na naman kayong natutunan o naintindihan sa bago na naman natin na tutorial about sa pag-repair nito na walang tunog. So yung pagpalit natin ng mga pre-drive transistor dahil kinalawang na, yung mga resistor na kinalawang, tinagal natin, pinalitan natin. So okay na to. Thank you very much sa lagi niyong pagsubaybay sa ating channel mga ka-J-Lovers. God bless you all. Sana lagi kayong magsubaybay sa ating channel.